Magandang gabi mga kaibigan. Kaya tag-init, ang araw ay nagliliwanag, lahat ay mas maliwanag. At ito ay dapat na sumalamin sa inyong kagandahan, sa inyong kumikinang na masayang mga mata na palaging tumitingin sa sarili sa salamin at nagagalak. Gaano ko man kagustong sabihin sa aking sarili kung gaano ako kagwapo at kagustong halikan ang aking sarili sa salamin, mga kaibigan, nakaharang ang turkey neck. Ano ito? Alam na natin kung paano maging maganda sa mukha, ibig sabihin ang ating mukha ay maaring maging lalong maganda dahil alam natin kung paano makaimpluwensya sa ating mga mimikang kalamnan, iangat sila, alisin ang pamamaga sa mukha. Ngunit tinitingnan ng mata ang ibaba, lumalabas, lumalabas, sa kasamaang palad, ang leeg ay tumatanda. Ang leeg ay nakalaylay, ang balat ay nagiging mas malambot, ang tinatawag na turkey neck. Sa ilang mga grupo ito ay tinatawag na ganito. Tulad ng alam ng lahat, ang turkey ay may timbang na humigit kumulang 66 na pound at ang babaeng turkey ay humigit kumulang 11. Maaari rin itong mag-develop ng bilis na halos katulad ng isang cheetah, leopard at panther na umaabot ng halos 31 milya bawat oras. Hindi mo ito basta-basta matatakasan ng turkey kung ginalit mo ito. Maaari ring lumipad ang mabangis na turkey at mas gusto nitong magtago sa mga puno mula sa mga predator. Ngunit, sa kasamaang palad, hindi mo makukuha ang mga katangian na ito, ang mga kakayahang ito, kung magkakaroon ka ng turkey neck. Ito ay nagbibigay lamang sa iyo ng discomfort, kahihiyan, at ang pagnanais na itago ito sa ilalim ng iyong kwelyo at mga scarf. Ano ang dapat gawin at dahilan, mga kaibigan? Ang lahat ay dahil sa ating katawan ay may isang natatanging kalamnan na tinatawag na subcutaneous muscle sa leeg. At ang mga sinaunang Latin na anatomista ay nagbigay sa kanya ng sariling pangalan na platisma na hindi Ruso. Kilala natin ito bilang subcutaneous muscle sa leeg. At sa kasamaang palad, ito ay maaaring mawalan ng tono, lumaylay, at magkaroon ng ganitong nakalaylay na hitsura. Ganito ito maaaring magmukhang malambot. Ganito ito maaaring magmukhang nakalaylay. May paraan ba para alisin ito? Mayroong surgical na paraan. Kapag gumawa sila ng mga hiwa dito, hinahatak nila ito. Pero hindi tayo nandito para magsimula ng operasyon. Hindi ko ipapakita kung paano ninyo hihiwain ang sarili ninyo. Sa halip, ipapakita ko kung paano ibalik ang tono ng kalamnan gamit ang tiyak na mga ehersisyo. Maaari ba itong gawin? Siyempre maaari. Una, tingnan natin ang kalamnan na ito. Ito ay isang kalamnan na sobrang relax na nagsagna. Narito ito, nakikita mo, ito ang subcutaneous muscle. Narito ito ang platisma. Mayroon ito sa kanan at kaliwa. Dito ito nagkokonekta. Madalas dito, sa lugar na ito, kung saan ang dalawang bahagi nito, dito nabubuo ang mga mabigat na linya. Kaya, mga kaibigan, ang ilang mga tao ay kayang mag-tense ng kalamnang ito. Ang ilan ay kayang gawin ito sa isang side lamang, at sa iba, hindi nila ito kayang gawin. At kung mawawala nito ang kakayahang mag-tense, malaki ang panganib na ito ang dahilan ng pagsag nito. Paano natin maiiwasan ang ganitong hugis ng ating tiyan? Paano natin mapapanatili ang tinatawag na anggulo ng kabataan at kagandahan? Lahat ay napakasimple. Kailangan lang gawin ito. Tingnan kung gaano bumata ang ating kaibigan pagkatapos ng prosedur na ito. Ito ang naghihintay sa iyo sa dulo ng video na ito. Ganito ang mas higit pa. Makikita mo naging mas masaya siya. At mga kaibigan, yan ang tunay ng ngiti. Hindi lamang ngumiti sa mga sulok ng bibig, ngunit pati sa mga mata niya. At mga kaibigan, ang mga subcutaneous muscle ng leeg, nakita mo ba kailanman kung paano sila mag-tense? Hindi ito isang magandang tanawin. Ngunit para sa iyo ipapakita ko, tignan mo, ganito, gawin mo ito. Ibig sabihin, ito ay isolated na tensyon ng plasma ng subcutaneous muscle ng leeg, hindi ito mukhang maganda. Ngunit ano ang gagawin para sa iyo? Makikita mo, mayroong magre-rehistro pagkatapos nito. At doon tayo patutungo. Hindi para sa mahihina ang medisina. Kaya kaibigan, anong gagawin natin ngayon? Una, kailangan nating tiyakin ang nutrisyon ng kalamnan na ito.
Kailangan nating bigyan ito ng bigat sa kalamnan na nasa ilalim nito. Ang malaki, ito ay ang pectoralis major muscle at alisin ang mga parte ng tensyon ng kalamnang ito. Saan tayo magsisimula? Magsisimula tayo sa pinakamadali, sa pagpaparelax ng kalamnang ito. Kaya, mga kaibigan, para dito, hindi mo na kailangang tumayo. Sa mga kumakain, bitawan lang ang isang kamay mula sa pagkain, pwede mong ipagpatuloy ang pagkain gamit ang isa. Kaya, tingnan mo, natagpuan natin ang sternocleidomastoid na kalamnan, ito na. Diretso sa itaas nito ay matatagpuan ang subcutaneous na kalamnan. Ito ay nasa ilalim ng balat. Direkta itong konektado sa balat, nakapaloob dito, nakasama. Nag-e-extend ito mula sa ibabang panga sa ilalim ng balat, nagtatapos sa pangalawang tadyang. Naaapektuhan nito ang anggulo ng bibig kapag tumitigas. Bumababa ito dahil sa tensyon. Kaya mga kaibigan, ito na. Paminsan-minsan ay patitigasin ko ito sa buong video na ito upang mas marami pang mga hindi kinakailangang tao ang mag-unsubscribe sa atin. Kaya una, tingnan mo, ano ang ginagawa natin? Gamitin natin ang ating hintuturo, ipindot ito sa ating leeg, at iguhit ito pababa gamit ang ating daliri. Maaari kang gumamit ng konting cream, halimbawa, o pamahid, na nagpapabuti na may hyaluronic acid. Mahalaga ang function na ito ay para dumulas lang ang daliri. O basain mo ito ng tubig, halimbawa, para hindi mo makalmot ang balat, at iguhit ito pababa gamit ang iyong daliri. Ibig sabihin, ang una mong gagawin ay iguhit ito pababa sa isang pababa sa anggulo ng ibabang panga. Huwag masyadong diinan dahil ito ay isang superficial na kalamnan, hindi ito malalim. At sa ganitong paraan, gawin ang kilos na ito ng 10 beses mula sa isang panig. At, tulad ng inyong hinala, 10 beses ng ganitong kilos sa kabilang panig. Siyam, 10. Ngayon ang susunod na kilos. Gamit din ang hintuturo na alam mo na ay ilalagay natin muli sa may collarbone. At ngayon, gagawa tayo ng kilos pataas. Hindi masyadong madiin para hindi tayo masaktan, mapinsala, at 10 beses natin gagawin ang kilos pataas mula sa collarbone patungo sa ibabang panga mula sa isang panig at ngayon, gagawin natin ang parehong aksyon sa kabilang panig. Siyam, 10. Kaya, tension una, pangalawa, or pangatlo. Yan yun. Ito ang tinatawag na shield-like hump. Tinatawag din itong isang hump. Sa itaas nito, ilalagay natin ang isang daliri. Ano ang nasa itaas nito? Tama, ang hyoid bone ang matatagpuan doon. Ilalagay natin ang ating daliri sa hyoid bone. Hindi kailangang diinan, bahagyang itaas ang ulo, at gumawa ng kilos na pataas papunta sa baba ng 10 beses. Maglagay tayo ng bahagyang tensyon, bahagyang tigasan ng kalamnan, at hilahin ito pataas. Kaya iyon ang ating unang paghahanda, bahagya nating naayos ang supply ng dugo dito, ang daloy ng dugo. Inihanda natin ito para sa bigat. Susunod, napakahalaga ng pectoral clavicle scapular muscle sa pagpapanumbalik ng subcutaneous muscle. Para rito, ang unang static na bigat ang iyong paborito. Gusto mo ba ang static? Sinong may gusto ng static? Magkomento. Gusto ko ang static pero sino ang mahilig sa dynamic? Ilagay sa komento kung ayaw mo ng static at gusto ang dynamic. Kaya, mga kaibigan, pananatilihin natin ito ng may static sa pamamagitan ng tension sternocleidomastoid muscle sa ating ulo. Kung kaya mo itong panatilihin sa loob ng 20 segundo, mabuti. Kung hindi mo magawa, kailangan mo itong pagsumikapan. Ito'y indikasyon na ang iyong mga kalamnan ay nasa maayos na tono. Panatilihin ito sa loob ng 20 segundo at pagkatapos ay magpahinga. Pagkatapos mag-relax, iikot ninyo ang inyong ulo sa isang direksyon, kung saan ang kalamnan sa kanang bahagi ay bahagyang mas aktibo. Panatilihin ito sa loob ng 5 hanggang 10 segundo. Iharap ang ulo sa kabilang direksyon. Manatili sa ganitong posisyon pagkatapos ay magpahinga muli. Hindi ako nagpapahinga dahil gusto kong makatipid ng oras. Dahil kung ipapakita ko ang mga pahinga, mas maraming oras ang kakailanganin. At kung ipapakita ko ito ng walang pahinga, hindi ako madidistract sa mga usapan. Mas kaunting oras ang gugugulin. Ngayon, idadagdag ko ang susunod na galaw na pagtaas. Baba, sa hilaga, sa timog,
sa hilaga, sa timog, sa hilaga, sa timog. Gumawa ako ng 10 kilos. Kaya mga kaibigan, ito ay ehersisyo para sa pectoral clavicle scapular muscle. Gayunpaman, kapag wala ito, imposibleng mapanumbalik ang subcutaneous muscle. Lubos silang magkaugnay. Kapag humina ang pectoral clavicle scapular muscle, hindi mo na mapapanumbalik ang subcutaneous muscle. Ano na mga kaibigan? Ngayon, ang pinakamahirap na bahagi mula sa perspektibo ng koordinasyon ay ang trabaho ng subcutaneous muscle. Sa simula, hindi lahat ay maaaring makapagbigay tensyon dito. Para gawin ito, subukan mo muna gayahin ang galaw na ito. Para dito, parang bahagyang ibaba mo ang anggulo ng iyong balikat at sabay na subukan mong bigyan ng tensyon ang mga kalamnan ng iyong leeg. Makakakuha ka ng ganitong hindi kaaya-aya, hindi maganda, kumbaga, ganitong uri ng galaw, ano ang gagawin mo? Dito mo makikita ang mga hugis ng kalamnang ito. Narito ito. Ito ang dulo nito at ngayon, ang gagawin mo ay pananatilihin mo ang tensyon nito at gumagawa ka ng paggalaw pa itaas habang pinapanatili ang tensyon ng platisma. Tingnan mo kung sino ang nasaktan. Aksidente kang nakipagnegosasyon at sa parehong pagkakataon, hindi ako makapagsalita. Sa 10 kilos na ito, mas mabibigyan mo ng tensyon mo ang kalamnang ito. Mga pag-ikot, ilingon sa kabilang direksyon na may tensyon at pagkatapos ay bahagyang muli ito at pinaluwag. Mga bagong pag-ikot mula sa isang direksyon sa kabilang direksyon at paitaas at pababa. Ito ang bahaging ito sa gilid, ang ibabang bahagi. Pagkatapos ay uulitin natin ang parehong bagay. Gawin din natin ng may tensyon. Gumawa ng paggalaw paitaas at pababa, pakanan at pakaliwa. At ang pinakamahirap na ehersisyo, ngunit ito ay para sa mga nagnanais ng anggulo na tinatawag na kabataan at kagandahan, mas marami pa, mas bata, sa isang paraan, upang sabihin na meron ka. Lima sa pagtingin ng pasaporte o doon sa pula at puti para sa iyo, tignan mo ang pinakamalakas na ehersisyo mula sa puso, lalaki, nag-aalala ako ngunit lahat para sa iyo, ito ay ang kombinasyon ng tensyon sa dibdib, sa key muscle at platisma, sabay-sabay at sa paggalaw, kaya mga kaibigan, 2 hanggang 3 pagkilos. 10 ulit. Pagkatapos ay i-relax ang lahat at magpapahinga. Kaya mga kaibigan, amgi mga sumali. Siyempre, ay magugulat, sasabihin, sino itong batang lalaki? Ano ito? Tingnan mo, ang ganda ng kaniyang anggulo. Dito diretso hanggang sa tenga. Ganito, ang mga hindi nanood, manood muna. Itong transformasyon mula sa isang matandang tao sa isang binatang ito, lahat ito ay nangyari sa harap ng iyong mga mata. Ang lahat ng ito ay ang subcutaneous muscle ng leeg na tinatawag na platisma. Salamat may mga turkey! Kaya, mga kaibigan, binabati ko kayong lahat sa darating na araw ng pasasalamat. Alalahanin no natin ang mga turkey at nag-e-ensayo tayo para sa mga bagong broadcast. Naglalaro tayo ng sports, naglalagay tayo ng mga likes, naglalagay tayo ng ilang mga komento bago magsimula ang video. Naglagay tayo ng like, komento at hanggang sa mga bagong broadcast. Lahat ng mga turkey ay nagpapasalamat
At sinasabi natin na nag-i-ensayo tayo para sa mga bagong broadcast, naglalaro tayo ng sports, naglalagay tayo ng mga likes, naglalagay tayo ng ilang mga komento bago magsimula ang video, naglagay tayo ng like, komento, at hanggang sa mga bagong broadcast.